Matapos magdesisyon na hindi na makikipagtulungan sa Independent Commission on Infrastructure o ICI, may bagong issue na sumulpot sa binansagang King and Queen of Contractors na sina Curly at Sara Diskaya. Yan ay ang umano'y posibleng koneksyon nila kay Senador Bongo. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Arles de los Santos. Yes, Arles. Angela, sisimulan na ngang silipin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang koneksyon ng mga asawang Curly at Sara Diskaya sa CLTG Builders na pag-aari umano ng pamilya ni Senador Bongo. Ayan ang kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos ang pag-uusap nila ni Ombudsman Boying Remulla kasama sa titignan ang mga proyekto ng mga Diskaya at ng CLTG mula 2016 kung saan sa kaparehong taon ay lumaki raw ang kumpanya ng mga Diskaya na kinumpirman nila mismo sa isang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Paglilinaw naman ni Dizon, patuloy na sisilipin pa rin ang lahat ng infrastructure projects ng pamahalaan sa nakaraan at kasalukuyang administrasyon at walang sasantuhin kung madiskubre ang anumang anomalya. Samantala, nagpapatuloy ang asset recovery hearing ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay ICI Chairperson at Retired Associate Justice Andres Reyes, hindi sapat ang maparusahan lamang ang mga nanamantala sa pondo ng bayan kundi dapat bawiin rin ang mga nakaw nitong yaman na pwede sanang maipatayo ng mga paaralan, ospital at road projects. Angela, bagaman hindi na makikipagtulungan sa investigasyon na isinasagawa ng ICI, itong mag-asawang si Sara at Curly Diskaya. Sinabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na linggo na lamang ang bibilangin bagong maisampa ng Ombudsman ang mga kasong may life imprisonment at non-bailable cases laban sa mga Diskaya, kaugnay pa rin sa mga maanomalyang flood control projects ng mga kumpanya nito. Angela. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Samantala, kaugnay sa pagtanggi ng mag-asawang contractors na sina Curly at Sara Diskaya na makipagtulungan sa mga otoridad matapos na sabihin sa kanila ng pamahalaan na maaari pa rin silang makasuhan. Makakausap po natin ang kanilang abogado, Attorney Cornelio Samaniego III. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali, Ma'am Angela. Attorney, of course, ang question dito, ano po ba ang naging pangunahing dahilan kung bakit nagdesisyon nga po itong mag-asawang Diskaya na huwag nang makipag-cooperate sa ICI? At of course, we would like to know kung totoo ba yung report na may mga kinalaman po yung naging opinion ni former DPWH Secretary Babe Singson na hindi siya kumbinsido na maging state witness ang mag-asawa. Unang-una, Ma'am, sa unang tanong mo. Yes po. Actually, pag pinatawag pa rin sila ng ICI Commission, willing pa rin sila. Pero pag yung mga incriminatory, they refuse to answer na. Ngayon, tama ka. Hindi lang po yung pagbanggit o yung sa interview ng isang member ng commission, pati na rin po yung press con ng OIC-DOJ na against sa Diskaya. Kaya kung sila nagtanong sa mga abogado nila na bakit ganon ay nakikipag-cooperate tayo. So ano pa ang saysay ng pagpunta natin sa mga patawag ng mga government agency kung ganon din lang naman. Pero malaking trigger ho na naging factor dyan yung interview ng isang member ng commission. So kasi umaharap po kasi sila doon. Tapos ganun po yung napanood ng kliyente namin, si Mrs. Diskaya. So parang hindi ho kasi maganda yun kasi umaharap kami doon tapos may ganung pronouncement. Pero hindi niyo po ba sila tinanong nung humarap po kayo doon sa ICI, nung pinatawag po sila regarding this para sa paglilinaw? Actually, Ma'am, yung unang paglabas nila sa Senate pa before, handa na ho sila kung anong mangyayari. Wala naman ho na pag-uusapan na maging ma-include sila sa witness protection, ma-include sila as state witnesses sa mag-asawa. Sa umpisa pa lang ho na pagsabihin na ho ng legal team na ito yung pro sa kapon, pag lalabas ka, pag magbabanggit ka ng mga pangalan. So, umpisa pa lang, Ma'am, alam na nila kung ano ang magiging kahihinatnan nito. So, kaya naman pumasok yung witness protection dahil nga sa respeto namin kay Ben
then Secretary Boying Remulla at yung sinabi rin ni dating chairman ng Blue Ribbon ni Senator Marcoleta na magsabi na kayo, tutulungan namin kayo. So kaya naman ho kami nagkaroon ng idea. Pero umpisa pa lang ma'am, alam na nila na talagang ang paglabas nila ay talagang magiging balakid sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Is this something that you advised for them to do, attorney, na wag na lang muna sila magsalita until malagay ulit sa lamesa ng usapin ang pagiging state witness? Kasi a lot of people are saying right now also na baka ito ang negotiating tactics nyo lamang. Ay, hindi po ma'am. Sa umpisa pa lang, sinabi na namin dyan na talagang magkakaroon kayo ng kaso. Mapunta man kayo sa witness protection program or maging state witnesses as spouses, may kahaharapin pa rin kayong kaso. Pero hindi ho namin after yung witness protection or state witness at the onset. Wala talaga. Ang gusto lang namin noon, magsalita sila kung ano yung nalalaman nila base doon sa invitation, sa kasubpina na ipinatawag ng Blue Ribbon Committee. Wala ho sa kanila yung witness protection nung una pa. Wala ho. Pero bakit po ngayon may mga usapin nga po na hindi na muna sila makiko-cooperate? At totoo po ba na nag-walk out sila dahil daw nga nalaman nila na posible silang makulong kahit makiko-cooperate pa sila? Ma'am, kagaya na sinabi ko, sinabi na namin sa kanila noon, yung paglabas nyo, may karampatang kaso yan at may posibilidad na makulong kayo. Right. Okay? So, doon pa lang ma'am, wala hong connection doon sa ICI tawag dito, investigation. Tumatalima lang ho kami sa subpina na ibinibigay ng ICI. At hindi ho kami nag-walk out doon. Base, pinagbigyan ho sila na basahin yung dalawang affidavits po na mag-isawa. Wala hong walk out doon, ma'am. Ang sa affidavit lang is hindi sila magsasalita kung incriminating. Pero kung ipapatawag sila ulit, willing ho sila. Ang usapin lang ho dito, pag incriminating po yung mga tanong, ini-invoke po nila yung right nila against self-incrimination. Yun po yung nasa affidavit po. Alright. So sinabi naman po ngayon ni DPWH Secretary Vince Dizon na pinag-aaralan din po nila yung kaugnayan ng mga diskaya sa kumpanyang CLTG Builders. Ito po ay konektado po sa pamilya ni Senator Bongo. Of course, our question here, may ugnayan po ba sila kay Senator Bongo? Nasabi na ho yan noon sa Senate Blue Ribbon Committee na wala ho silang direktang ugnayan at business lang po yung nagkaroon sila ng joint venture, pero personally wala po. Wala po. Okay. Alright, so totoo po bang umasa ang mag-asawang Diskaya? Well, ito pinag-usapan na rin natin ito kanina, but attorney, sa ngayon po ba nasa Senate custody pa rin po si Curly? What about si Sarah? Si Sir Curly po, nasa Senate Detention Facility pa rin po based on the contempt order of the Blue Ribbon Committee. Si Ma'am Sarah po nasa labas po. Okay. So ano pong plano ni Curly, no? Doon sa ano pong update doon sa kanyang pag-file ng writ of habeas? Ayoko lang i-discuss yung merits, ma'am, pero bigyan lang kita ng, kasi sub judice yan. Nakapag-file na po kami, deadline po namin kahapon to file our simultaneous respective memoranda. So, nag-file na po kami, and then submitted na po yun for decision. Okay. Para po sa inyo, naging patas po ba ang proseso ng ICI sa pagtrato po sa inyong mga kliyente, lalo na nga po dito sa usapin ng pagiging possible state witness? Sa umpisa po, from the start, patas naman yung ICI. Maliban lang po yung naging interview sa isang membro ng commission na naging hindi maganda ang dating. Kasi nga, pending yung investigation doon, nakapagsalita yung isang commissioner against sa mga spouses Diskaya. So, kinonsult po niya yung mga abogado niya. Sinabi naman namin na
umattend lang sa mga hearings kung ipapatawag. Pero ang gusto niya is wag na silang magsalita kung incriminating Right. yung mga tanong. Mhm. Mhm. At saka yung affidavit po nilang dalawang mag-asawa, yung joint affidavit, saka yung pangalawang affidavit ni Sir Curly, na sinabit niya sa Senate Blue Ribbon Committee, andun pa rin po yun. Hindi nila tinatalikuran yun. Sino pong commissioner are you talking about, attorney? Alam niyo na po yan, ma'am. Ayoko na lang mag-itil sa akin. Maigi po sa inyo na po manggaling kaysa po sa amin. Basta membro po ng komisyon. Okay. Alright, but according po Ikaw, kasi... Ma'am Angela, Siyempre, kung gusto po namin malaman, di ba? inaabogado mo ako, ha? Joke lang. At syempre po, gusto namin po, patas lang po tayo dito sa ating interview. But pahayag po ng ICI na gagamitin pa rin po nila yung mga naging unang testimonies, affidavit ng mag-asawang Diskaya sa kanilang pagdinig. So, yes po. Ay, pangangatawan ho nila kung ano yung mga nakaraang mga pagdinig po, kung ano nasabi nila, pangangatawanan ho nila yon. Sa ngayon lang po, sa kasalukuyan, since meron nga hong ganung pangyayari, siyempre, hindi mo rin, tao rin na naman tayo, Ma'am Angela, no? So, siguro, nasaktan ng damdamin, nag-consult sa mga abogado. So, yun po yung kinalabasan. Saka, ulilinawin ko lang, Mama, ang mga Diskaya po, ang spouses Diskaya, sila po yung unang nagbunyag ng flood control anomalies yan sa Senate. Sila po yung unang nagpangalan ng mga USEC, ng mga congressmen, ng mga regional directors, ng mga district directors, assistant district directors, kung sino yung mga bagmen. So, from there, Ma'am, ano pa ba yung gusto nilang makuha sa Diskaya? May affidavit, may actual investigation sa Senate, sa Congress, sa DOJ, sa ICI. Ano po ba ang kailangan pa namin i-prove? Sila yung kauna-unahang nagbanggit ng mga matataas na opisyal. Right. And they are standing by with their statements po, yung mga affidavit na yun, na wala po silang binabago doon sa mga unang sinabi po nila. Ay, wala po. Actually nga, Ma'am, for your information, Ma'am Angela, yung last hearing namin sa ICI, hindi po yung kahapon, ha? Yung last hearing namin, pati telepono ho ng mga congressman, mga bagmen, lahat to, ng mga kumakausap sila, yung mga kolektor ng mga tao. Talagang ibinigay ho lahat. Wala akong itinago. Kaya nga ho yung after nung investigation na yan, may ambush interview sa akin, kaya ko sinabing tell all. Kasi lahat ho naman doon, nilatag na ho namin. So, kumbaga po, moving forward, ay wala na po bang iba pang isisiwalat ang mga Diskaya? Yan. Alam mo, hanging question kasi yan, Ma'am. Ganito yan, ha? Kaya, balikan ho natin kasi yung invitation sa kasubtina ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee kasi before, ang gusto na lang nilang malaman kung merong silang partisipasyon o mga dokumento na kinalaman doon sa flood control project anomalies ng July 2022 to present. Kaya yun po yung tumalima kami, gumawa ho, sinabi ho nila na ito ang July 2022 to present. Hindi naman ho kami pwedeng magdagdag doon or magbawas kasi yun naman po talaga yung sinasabi na hinihingi ng Blue Ribbon Committee. Kaya ganun po yung joint affidavit nila. July 2022 to present. Hindi ho natakel yung 2022 pababa. Kasi yun nga rin ho yung hinihingi ng Senado at that time. Kaya ganun po yung joint affidavit. Hindi ho sila selective. Pero pag hiningi, yung ibang taon, sila, ibibigay naman po. Base po kung meron silang personal na kaalaman, 22 pababa, year 22 pababa, basta meron silang kaalaman. Okay. Saka yung 2022, Ma'am, yung affidavit nila na una, yung joint affidavit nila, meron silang personal knowledge doon.
Pero po kasi syempre ang malaking usapin po dito malaman po ng taong bayan kung meron pa po sila mga isisiwalat na of course pagdating sa mga personalidad na maaaring involved po nga dito sa mga projects na ito. Ma'am, Kahit hindi niyo po pangalanan, yes or no lang po, kung meron pa po na hindi sila naibabanggit in public na kailangan pa po nilang sabihin sa investigasyon. Yan ay ikukonsulta ko muna. Pero yung mga binanggit ko kasi nila, hindi pa masyadong natakil Ang dami po nun. Ang dami po nun, ma'am. Napakarami nun. 17 congressmen, 2 USEC, RDs, NDEs, ADIs. Ang dami po. So hindi pa masyadong natatakil. Okay. Alright, but if ever, is there a possibility na magbago po yung isip ng mag-asawa na makipag-cooperate muli sa ICI sa susunod na mga araw? Baka kasi bugsulan ng damdamin nila ito? Sinabi naman po nila doon na kung i-invite sila, ready naman po sila ulit. Huwag lang kung incriminatory question kasi may affidavit na sila. Siyempre, they need to protect themselves naman na talagang pag-incriminatory po, siyempre, ibang usapan na po yun. Oo. Pero yung usapin po na willing po sila na isoli po yung allegedly na nakaw po nila sa taong bayan para po maging state witness sila, yun din po ba ay posible sa kanilang kampo? Ma'am, yung sinasabing nakaw na isusoli, ano mo naman sa Pilipinas at kahit sa Constitution natin, you're still innocent until proven otherwise. Right. So, ang bagsak naman ho ito lahat, ma'am. Sa korte naman lahat. Ready naman ho ang spouses Diskaya sa ebidensya nila. Well, yun na lang po. Makikipag-ugnayan pa rin po kami sa inyo regarding this issue. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Cornelio Samaniago III.